Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before na mag-start, pasalamatan muna natin at saka i-welcome natin ang ating mga bagong viewers, subscribers at mga followers ng ating channel. Thank you so much na nagustuhan niyo po ang ating channel. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na nag-like and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, i-shoutout natin at ang mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga channel members. Nandyan sa listahan si Ma'am Rosalinda Bornia, Rodolfo Giroche, Charlie Fernandez, Ma'am Carclia. Nandyan rin si J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samba Membrado, and Via Bibar. Again, thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, isa sa ating pag-uusapan mamaya yung nasa thumbnail natin. Di ba nakalagay doon na merong audio clip or voice recorded na i-forward sa atin? At yun po ay nakakagulat na impormasyon mga kababayan. Ano sa Ivan? Yan po tungkol sa planong isasagawa bukas ng taga-INC. Kasi dito po sa voice recorded mga kababayan or audio clip, kinausap ng ating viewer yung kanilang kapitbahay na INC mga kababayan. Katabing bahay lang po kasi tinanong niya kung ano ang kanilang plano bukas sa rally mga kababayan. Nakakagulat talaga kasi according po doon sa kinausap niya na INC, wala daw silang magagawa mga kababayan kasi yun daw ang utos ng kanilang pamunuan. Okay, so mamaya ipaparinig ko sa inyo yung audio clip mga kababayan. And also pag-uusapan po natin mamaya si Sal Panelo. Alam nyo, talagang nalusaw sa hiya si Sal Panelo mga kababayan sa isang debate, attorney versus attorney, political analyst versus DDS, defender mga kababayan. Ang ganda ng kanilang bakbakan. Napahiya doon si Sal Panelo mga kababayan na utal-utal yung gonggong. Kasi nga hindi na niya kayang dipinsahan o ipagtanggol si Digong mga kababayan. Kasi nga yung si Digong, di ba lagi niya sinasabi or laging sinasabi po ng mga DDS na ang dami daw achievement ito si Digong. Tapos maganda daw yung time ni Digong mga kababayan kasi marami daw siyang napakulong na mga kurap. Meron bang napakulong na kurap mga kababayan sa panahon ni Digong? So isa yan sa tinanong ho ng isang sumali doon sa debate mga kababayan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano napahiya on live itong si Sal Panelo. At siyempre pag-uusapan rin po natin itong si Bato de la Rosa. Kasi di ba si Bato de la Rosa mga kababayan ay nagtatago na ngayon, pero according po ng kanyang attorney na si Torion, hindi daw nagtatago mga kababayan. He is just being careful lang daw. He is just being careful kasi according kay Torion, nung siya ay in-interview doon sa 1PH mga kababayan, sabi niya, hindi daw matatawag na nagtatago itong si Bato de la Rosa. He is just being careful. Kasi daw siya ay nag-iingat dahil doon sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron ng warrant of arrest mga kababayan. So tinanong siya ng reporter, napahiya si Torion mga kababayan. Kasi nga ano ba ang pagkakaiba nang nagtatago sa hiding mga kababayan? Mga ka-DDS, ano ba ang pagkakaiba sa dalawang word na yan? Diba? In English lang. Gonggong talaga eh. So ibig sabihin yan, nagtatago talaga itong si Bato de la Rosa. At sa nakita natin mga kababayan, sa kumalat na picture kung nasaan ngayon itong si Bato de la Rosa. Kung bakit natin pag-uusapan itong si Bato de la Rosa, kasi siya ay sumakay dito sa pasabog daw, sabi nila pasabog daw, equity sila naman yun eh, or wato silang mga kababayan kasi ang dami hong mga sablay na sinabi ni Zaldico mga kababayan. Di ba nagiging hero na ngayon si Zaldico ng mga DDS? Nakakatawa talaga eh. Itong si Zaldico, isinukan nila itong mga kababayan. Diba? Isinukan nila ito. Diba? Binabanatan lagi araw-araw. Tas ngayon, nung umiyak na itong si Zaldico at lumantad, nakita natin ang kanyang totoong kulay na isang DDS nagiging instant hero mga kababayan. Meron kasing kapansanan itong mga DDS. Ano yan si Ivan?
Instant hero syndrome. Ganon sila eh. Kasi kapag pababor sa kanilang naratibo or gustong mangyari sa kanilang isinisigaw, itong tao na to na kahit kurap at merong ginagawang anomalya sa ating gobyerno, ginawa nila or gagawin nila yang hero kaagad mga kababayan. Kasi according ba kay Sara Duterte, doon sa ipinost natin na picture doon sa Facebook account natin, "You saved my day, Zaldico." Thank you, Zaldi. May bonus ka sa akin pag uwi mo. Totoo ba yun? Joke lang yun. Pero nag-post ako doon mga kababayan. O, di ba? Viral na viral. Dudang-duda kasi. Nakakaduda naman kasi, di ba? Si Zaldi ko mga kababayan, nakakaduda talaga, nakakatawa talaga eh. Tapos ngayon, tinatawag ko siya na content creator. Bakit content creator si Ivan? Kasi ang kanyang unang vlog ba yun? Ang kanyang unang pasabog na vlog mga kababayan, tawang-tawa talaga ako eh. Sabi ko, ang tanga naman ito, ang dami hong sablay sa kanyang script mga kababayan. 'Di ba? Kung bakit ko yan tinawag na vlog. At saka kung bakit ko tinawag rin na dinis vlogger itong si Zaldico. Kasi kung papansinin natin, ang kanyang video mga kababayan, ang kanyang vlog, diba merong teaser clip. Alam niyo ba kung ano yung teaser clip mga kababayan? Yung merong parang highlight siya. Tas 'di ba sa intro ng video, may highlight, kinat. May highlight na naman, kinat. Yun po ay teaser clip mga kababayan. At yan ang po ay laging ginagawa or ginagawa lang ho yan ng mga content creator or mga vlogger mga kababayan. So tatanungin natin, content creator ka ba, Zaldico? Nakakatawa talaga eh. Nagbasa ka na nga lang ng script, mali-mali pa. Sino kaya ang kanyang composer mga kababayan? Malamang sa malamang si Sara Duterte. At sino rin ang kanyang mga direktor? Malamang sa malamang siguro si Marcoleta at saka si Mike Defensor. Kasi siya ay pumalpak mga kababayan. Diba ano nangyari? Doon kay Orly Gutesa, diba pumalpak mga kababayan? Kasi ang kanilang direktor o kanyang direktor, si Marcoleta at saka si Mike Defensor. Diba mga ka-DDS? Nakatawa talaga eh. Pasensya no na medyo na-late si Ivan. Ang dami na hong nag-message sa ating mga kababayan. Tinawagan pa nga ako eh. Sir Ivan, nasaan ka na? Nandito si Zaldico, nag-ingay daw. May pasabog daw. Paano mo yan sasagutin daw? Kasi merong DDS na tumawag sa ating mga kababayan. Gonggong talaga eh. Itong DDS no, gonggong talaga eh. Tapos tumawag man lang sa atin, ang pangit pa ng mga sinasabi mga kababayan, bakit hindi na lang niya sasabihin, o ito, vlogger ka, paano mo ito malulusutan or paano mo ito sasagutin itong pasabog ni Zaldico? Wala na yung bangag nyo. Iilang araw na lang yan. Matatanggal na yan sa pesto. Sure na sure sila mga kababayan na matatanggal sa pesto si PBBM dahil lang sa pautot ni Zaldico. Nakakatawa talaga eh. Nakita ko ang kanyang video mga kababayan, natawa talaga ako. Literal akong natawa. Bakit? Kasi kung babalikan natin ang kanyang video mga kababayan, ipapakita pa ba natin dito? Nakita na ba natin ang video mga kababayan? Or kayo bang lahat? Nakita nyo na ba yung video ni Zaldico, yung part 1 niya? Kasi mamaya pag-uusapan rin po natin yung part 2. Sa part 2, mas lalo siyang tumambling mga kababayan. Ang dami talagang sablay. Kung meron mga sablay doon sa kanyang part 1, mas maraming sablay sa part 2 mga kababayan. Tapos sabi pa kanya eh, meron pa daw part 3 mga kababayan. Huwag ka na maglabas ho ng part 3 Zaldico. Mas lalo ka lang mapapahiya. Napahiya ka na nga sa una mong video, napahiya ka na rin lalo sa part 2, mas lalo na sa part 3. Kasi kung babalikan natin yung part 1 mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo. And after that, i-debunk natin. Kasi siguro, meron ko ditong dalang ebidensya na hindi pa ito napag-usapan na ibang mga vlogger mga kababayan. Okay? So for more details, let's watch this. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan.
Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.
Okay, so meron pa yung part 2 mga kababayan, di ba? So kanina ho ito nilabas yung part 2 niya. Napansin ba natin ang kanyang video mga kababayan? Di ba nag-iba yung anyo ni Saldico? Ibang anyo talaga eh. At saka doon po sa kanyang ngipin, napansin ba rin yung kanyang ngipin? Humiwalay mga kababayan. Ganun ba yan kapag nandun ka sa US at saka gagawa ka ng video ng ganyan mga kababayan, hihiwalay yung ngipin mo? Di ba? So ngayon, ating isipin, ating himay-himayin mga kababayan ang kanyang mga sinasabi. Una, sa buong vlog niya, siguro 2% lang ang totoo doon mga kababayan. Bakit 2% Sir Ivan? Siguro ang totoo doon, ito lang yung sinabi niya na pumunta siya ng US para magpagamot mga kababayan. Yun lang ang totoo doon. Siguro mga 2% lang yan or 3% ba yan? And the rest, puro na kasinungalingan lahat mga kababayan. Doon pa nga lang sa sinabi niya na pumunta daw sila ng Singapore, na alala niya kasi tungkol daw sa brown leather bag mga kababayan, kasi doon daw nakalagay yung mga dokumento na ibinigay sa kanya mga kababayan. Siguro yun yung dokumento na yon, according sa kanya, yun daw ang dokumento na yun na para i-insert yung budget na 100 billion budget na funds mga kabayan. Siguro doon yung dokumento. Tapos sabi daw ni BBM, maiwan na lahat, wag lang yung brown leather bag mga kababayan. Sinabi niya na pumunta daw sila ng Singapore na kasama siya after right of the election mga kabayan. O after daw sa election. Sakto ba yung English na yon? After sa election, May 2022. Take note, may sinabi siya, May 2022. Alam niyo ba ang unang first trip or working visit ni PBBM doon sa ibang lugar mga kababayan ay sa Indonesia, at that is September. September yung una ho mga DDS, di ba? Indonesia, September 4 to 6. Ang Singapore, meron ding September. Meron ding Singapore isa, October 1 to 3 mga kababayan. That is year 2022. Yan ang schedule ni PBBM sa kanyang working visit. Nasaan dyan ang May 2022 mga kababayan? Kasi nga diba sabi ni Saldico, right after daw sa election, pumunta sila ng Singapore mga kababayan. Pumunta ng Singapore, kasama siya. May 2022. Nasaan dyan yung schedule ni PBBM na pumunta ng Singapore? May mga kababayan. Diba? Wala. Doon pa nga lang siya ay nagsinungaling mga kababayan, gonggong talaga eh. Mali ang kanyang script. Binasa niya nga lang, mali pa. At doon rin sa sinabi ni Rizaldico na si PBBM daw ang nag-instruct sa kanya na magpasok ng 100 billion pesos worth na budget para sa 2025 national budget mga kababayan. Si PBBM daw ang nag-instruct sa kanya. Nakalimutan ba niya na binito yun ni PBBM? Binito ni PBBM yung worth 194 billion pesos na items para sa 2025 national budget Rizaldico. Nakalimutan ba? At saka bakit kailangan ni PBBM ng isang middleman na katulad mo para magpasok ng 100 billion pesos na budget para sa 2025 national budget? Bakit ka pa kailangan niya? Pwede naman ho na direkta ho yang ipasok ni PBBM o siya mag-instruct na ipasok sa NEP o sa National Expenditure Plan mga kababayan. Bakit kailangan pa itong si Rizaldico? Diba? Nakakaduda talaga eh. Nakakatawa ang kanya mga sinasabi mga kababayan. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Purong kasinungalingan ang mga sinasabi ni Rizaldico. At dito rin, siya ay sinupalpal ni Senator Panfilo Lacson. For more details, let's watch this. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. I'm not defending the president, Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun eh? Second, bakit niya binito? Bakit niya NFLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. Dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM,
ba't niya bibito? Okay, so klarong-klaro yan, explanation Rizalde ko. At saka dito sa mga DDS ka kapag hindi mo yon maintindihan. Hindi mo na maintindihan ang explanation ni Senator Lacson kapag ikaw ay tanga at bobo mga kababayan, di ba? Sakto ba mga ka-DDS? At saka nang dahil idinawit rin ni Rizalde ko itong si Secretary Mina Pangandaman mga kababayan ng DBM, nagsalita na rin si Ma'am Mina Pangandaman. For more details, let's watch this. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. At itong script ni Rizalde ko mga kababayan, pinagtatawanan lang ito ng taong bayan. Pinagtatawanan lang ito ni PBBM. Kasi nakikita ho natin at talagang obvious na paninira lang ang ginagawa ni Rizalde ko mga kababayan. At saka merong taong nasa likod sa kanya. Merong nagpapapit sa kanya mga kababayan. Di ba? Obvious na obvious yan eh. Itong ginagawa ni Rizalde ko, siya kasi ang nagbabakasakali. Di ba ang tanong ng taong bayan ngayon, bakit lumabas si Rizalde ko? Bakit bumaliktad bigla itong si Rizalde ko? Isa lang ang answer dyan. Once ikaw ay DDS, you are always a DDS. Once ikaw ay isang salot, you are always a salot. Bumalik siya sa pagiging DDS mga kababayan. Lumantad ang kanyang totoong kulay. Bakit siya nanira ngayon kay PBBM? Kasi para hindi siya makakasuhan. Kasi kapag magtatakumpay, itong isasagawang plano ng mga DDS at saka destabilization plot ng mga DDS against kay PBBM, kapag yan ay magtatakumpay, hindi makakasuhan itong si Rizalde ko. Malamang sa malamang, siya ay kinontak ng grupo ng mga DDS mga kababayan. Kasi nga kung mapapansin natin, napansin niyo ba yung dumaan na araw mga kababayan na merong pahiwatig si Senator Amy Marcos? Diba sabi pa nga niya na meron daw magre-recant or magre-recanta daw itong mga witnesses. Kasi daw tinatakot mga kababayan. Napansin ko doon sa kanyang sinasabi na bakit sure na sure siya na merong magre-recant. Hindi pala si Orly Gutesa. Ito pa lang si Rizalde ko mga kababayan. Siya pala ang may recant. Recant lang ang ginamit na word. Pero alam na alam nila na itong si Rizalde ko pala yung babaliktad mga kababayan. At saka ituturo si SMR at saka si PBBM. Ginamit ng mga DDS cronies itong si Rizalde ko mga kababayan para magagatungan nila yung kanilang naratibo sa kanilang isasagawang rally bukas mga kababayan. Sakto ba ang ating analysis mga kababayan? Ginamit nila yan. At saka maraming beses na itong mga DDS na sinasabi na merong lalabas na tao. Meron daw lalabas na tao na idadawit or ituturo yung mga main character mga kababayan. Di ba lagi niya sinasabi nila yan na merong babaliktad at saka ituturo yung mga main character. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, ang main character itong si SMR daw at saka si PBBM. Di ba happy na nga sila mga kababayan? Napansin niyo ba ang kanilang mga video? Di ba happy sila? Kasi daw inilaglag na ni Rizalde ko yung mga main characters. Makaka-epekto ba yan? Hindi. Itong paninira ni Rizalde ko, makakapikto mo yan? Hindi. Kasi mismo ho ang ating gobyerno, hindi siya pinaniwalaan. Bakit? Nandun siya sa ibang lugar mga kababayan. At saka nang siya ay inimbitahan ng ating gobyerno na attend sa investigation ng ICI at saka Senate Blue Ribbon Committee, hindi siya umuwi, hindi siya napakita. Instead, napalabas siya ng video. Diba?
Yan ba ay credible na ebidensya? Yan ba ay credible na witness? Hindi, mga DDS. Hindi yan tatanggapin ang video ni Rizaldico. Bakit? Kasi wala siyang ipinapakita na credible at saka direkta talaga na ebidensyang magtuturo kay SMR at saka PBBM. Laway lang ang kanyang puhunan. 'Di ba? Tapos meron pa siyang pinapakita ng mga pictures, mga kababayan. Ang picture, sumablay rin. Mamaya pag-usapan natin yan, mga kababayan. 'Di ba? So ngayon, tungkol rin sa kanyang sinabi na si SMR daw yung nagsabi na hindi na siya pauuwiin. Doon na lang daw siya sa US, mga kababayan. Doon na lang daw. Pero tingnan niyo po ang balita na yan. Sino ang nagpauwi kay Rizaldico? Mismo si SMR, mga kababayan. Makailang beses na ho siyang tinawagan ni SMR according kay Garin na siya ay pauuwi na at saka harapin niya ang kanyang mga akusasyon sa kanya, mga kababayan. Tapos ngayon sinasabi niya na si SMR daw ang hindi nagpauwi sa kanya, mga kababayan. Doon pa lang ho, ang dami niyang sablay. Kaya yan po ang rason, mga kababayan, kung bakit nag-inga ngayon itong si Rizaldico. Ngayon, so forward tayo sa kanyang second video, mga kababayan, sa kanyang second vlog. Ganun pa rin ho, di ba? Meron pong teaser clip, may teaser clip, kasi nga content creator itong si Rizaldico, mga kababayan. So dito sa kanyang video, nagpakita na siya ng mga pictures na merong mga maleta na puno daw yun ng mga pera, mga kababayan. Meron siya ipinakita ho ng mga pictures, may date yon kung kailan daw ito ibinigay doon kay PBBM at saka kay SMR itong mga malita, mga kababayan. Pero hindi ito nag-coincide sa sinasabi ni Orly Gutesa, mga kababayan. But before that, ipapakita ko muna sa inyo itong video na to. For more details, let's watch this. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President, basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video.
After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay, so yun, meron pa daang part 3 mga kababayan. Abangan natin, i-debunk natin. So tatalungin natin itong si Rizaldico at saka ang mga DDS. Lahat ng ipinakita ni Rizaldico na pictures mga kababayan na mga maleta at puno daw yun ng mga pera, do you think kasya doon lahat ang 100 billion pesos mga kababayan? Tanong ho mga DDS, kasya doon yung 100 billion pesos sa lahat ng mga pictures ipinakita ni Rizaldico? Kasya doon ang 100 billion pesos? I don't think so. Alam niyo ba yung sinabi ni Orly Gutesa or natatandaan ba natin mga DDS? Ang sinabi ni Orly Gutesa na mabibigat daw yung mga maleta mga kababayan at saka sako-sako daw yung mga maleta. Sako-sakong maleta ba yun? I don't think so. Kaya nga, nung nakita to ng mga netizens mga kababayan, napatanong sila. Sabi nila, dito po sa comment ni Alexandra Lixo, sabi niya, patingin nga, ano laman ng mga maletang yan? Baka tibak ni Harrieta laman yan. Kuha yata sa Divisoria, sa stall JG, mga bag at maleta. Sa Malacanang ba talaga yan? Sana pinakita mo kung saang lugar. O diba? Yan ay legit na tanong. Sana pinakita niya saang lugar yan. At kung paano pinagkasya 2 billion pesos dyan sa maleta. Nang bubudol na naman, pwede man sa magpictures o maleta sa Divisoria. Tingnan nyo, meron bang naniniwala dito kay Rizaldico mga kababayan? Ang daming tanong ng mga netizens, ang daming nadududa dito kay Rizaldico. Kasi yun lang na mga maleta na yun, kasi doon ang 100 billion pesos mga kababayan. Kasi nga diba sinabi niya na wala daw siyang perang natanggap. Lahat na ng insertions directly binigay doon or para doon kay SMR or kay PBBM. Ang ibig sabihin, lahat ng pera mga kababayan, doon lang kay SMR at saka kay PBBM. So doon pa lang ho, malaking question niya. Bakit? Kasi sinabi ho ni Orly Gutesa, kung matatandaan natin, na out of 46 daw na mga maleta, 46 ba yun o 47 na sinabi ni Orly Gutesa mga kababayan? Is it 46 o 47? I-correct nyo lang po ako mga kababayan ha. So out of 47 daw na mga maleta, 12 doon ay para kay Rizaldico mga kababayan. Naalala ba natin yan? Di ba? Out of 47 daw na mga maleta, 12 doon ay para kay Rizaldico. Tapos ngayon sasabihin niya yung lahat ng pera daw mga kababayan, wala daw siyang natanggap kahit piso daw. Maniniwala kayo doon? Kahit piso daw, wala daw siyang natanggap. Lahat daw na pera na yun para kay SMR at saka kay PBBM. Doon pa lang, simplang ang kanya mga sinasabi mga kababayan. That is very, very impossible. Wala kang pisong natanggap, doon lang idiniretso ka agad kay SMR at saka kay PBBM. So nga mga kababayan ko, alam niyo ba na inedit niya yung video na yan? Napansin niyo ba mga DDS? Inedit niya ang unang video niya. Kasi yung unang lumabas yung video na yon, walang date yon or walang picture doon na maleta na merong inilagay na date kung kailan daw yun binigay mga kababayan. Nakalagay na doon, meron ng 2025. Pero yung unang video ni Rizaldico, walang year 2025 mga kababayan. Sino ang nakapansin doon? Ang ibig sabihin, dinilit niya yung una or baka
inedit niya yung unang video niya mga kababayan. Kasi pwede yan, pwede yung editin yan. Inedit niya yung unang video niya. In-insert niya yung year 2025. Bakit? Kasi feeling niya magko-coincide dun sa kanyang sinasabi na yung pera na yon ay galing sa 2025 na budget mga kababayan or national budget. Hindi pa rin ho yan mag-coincide. Bakit? Di ba meron siyang pinost doon na picture mga kababayan na nagbigay na siya ng pera last November 29, 2024. Kasi nga mostly doon mga kababayan, di ba yung mga picture doon is 2024, tapos meron siyang dinagdag na 2025. Hindi pa rin nag-coincide. Bakit? Kasi ang sabi niya, 2025 daw na budget. Pero nakapagbigay na siya ng pera year 2024 pa lang mga kababayan. Di ba nakakaduda talaga eh? Kasi yung BICAM, probably, di ba sila po ay mag-meeting ng BICAM that is siguro na sa mga November to December mga kababayan. November to December. Diyan pa ho sila mag-meeting or bicameral committee para sa budget ng 2025. Hindi pa kaagad yan maaprubahan mga kababayan. Pero meron na siyang nabigay doon na pera last November 29, 2024. Paano yan sagutin ni Rizaldico, mga ka-DDS? Diba? Ang ibig sabihin yan, advanced thinker si Rizaldico, mga kababayan. Alam na niya kung magkano yung perang tatanggapin daw ni SMR at saka ni PBBM. Ano ibig sabihin doon? Cash advance? Inabunuhan ba niya nung una, mga kababayan? Kung inabunuhan niya ng una, ito malaking tanong. Saan niya kinuha yung pera, mga kababayan, para pang-abuno niya para bigay doon kay SMR at saka kay PBBM? Sige nga, DDS, sagutin nyo nga yan. Advanced thinker ba si Rizaldico? Cash advance ba yung maleta na yon? Kasi nga nakalagay doon eh, November 29, 2024. Samantalang mag-meeting yung BICAM November to December mga kababayan. At saka hindi pa yan kaagad-agad maaprubahan yung budget for 2025. Hindi pa kaagad. Tapos meron nang nalagay or nabigay na mga maleta-maleta na mga pera mga kababayan. Gonggong talaga eh. Hindi nag-iisip ito mga DDS. Hindi rin napansin ni Rizaldico mga kababayan. Kaya simplang ang kanyang script. Kung sinong gumawa ng kanyang script, sampalin niya na. Kasi nga mali ang kanyang script mga kababayan. Ngayon, titingnan natin detail by detail yung malitang ipinakita niya mga kababayan. So kung papansinin natin sa picture na yan, diba meron pang tag mga kababayan, meron pang presyo. Ang ibig sabihin, kakakuha pa lang ho ng mga bag na yan sa binilhan nila na lugar or baka sa SM mga kababayan. Meron pang presyo, 1,499 mga kababayan. Tingnan mo, 'di ba? May mga tag diyan, may mga tag diyan. Tapos yung dalawa mga kababayan doon sa ika-tatlo, bakit UP yan mga kababayan? UP yung dalawa. Ano ang sabi ni Orly Gotesa? Punong-puno ng pera yan. Napakabigat ng mga maleta na yan mga kababayan. Tapos ngayon UP, ibig sabihin walang laman ang maleta mga kababayan. So ngayon, forward tayo. Nakita dito yung paa kung sino yung nagpicture mga kababayan dun sa dulo. Napansin ba natin yan, DDS? Nakita yung paa kung sino yung nagpicture. Kasi doon sa dulo mga kababayan, that is a mirror. Kasi yan po yung aking zoom in. Mirror yan mga kababayan. Ang ibig sabihin, dito sa kabila yung nagpicture. Mirror ang sa gitna or doon sa dulo, nakita yung paa kung sino ang nagpicture. Anong kulay ng kanyang pants mga kababayan? Di ba brown? Anong kulay ang isinuot ni Rizaldico ng Shanay Vlog? Di ba brown din? Something is wrong mga kababayan. Napansin nyo ba yan? Napansin ba yan ng mga DDS? Tingnan nyo yung paa, kulay brown. Anong kulay ang isinuot ni Rizaldico nung siya ay nag-vlog mga kababayan? Di ba brown din? Kaya nga nakakaduda. Halatang halata, puro lang paninira mga kababayan. Dapat i-challenge natin itong si Rizaldico na ipakita niya yung original na picture mga kababayan. Yung original na picture. Bakit? Kasi makikita doon yung details kung kailan yon picture mga kababayan. Kung anong date ng picture na yon. Di ba makikita dyan yung date at saka yung oras kung kailan yan kinuha yung picture mga kababayan. Doon niya mapapatunayan. And second, dapat meron siyang picture na buo nung siya ay nakita mga kababayan. Di ba yan ay challenge kay Rizaldico? Siguro makakalusot pa siya ng konti
kapag susundin niya ang aking mga sinasabi. Ipakita niya ang kanyang ebidensya na hawak, kasi sabi niya meron siyang ebidensya mga kababayan na pictures, ipakita niya yung date at saka yung time kung kailan yan niya pinicture mga kababayan. At ipakita niya yung tao na yon kung sino ang nakatayo doon sa kabila mga kababayan at sino ang nagpicture niyan. Kapag siya, malamang sa malamang, meron siyang kunting percentage porsyento na masasabi natin na merong kunti lang naman na totoo sa kanyang sinasabi mga kababayan. Konti lang naman, 'di ba? Siguro makalusot pa siya ng konti mga kababayan kung gagawin niya ang aking sinasabi. Pero yan po ang ating challenge, ipakita niya yung original na picture mga kababayan. 'Di ba? Kaya ba yan? Rizalde ko. And also, ipapakita ko rin po sa inyo itong pagsagot ni Attorney Claire Castro doon sa reporter ng Net25 mga kababayan. Sinupalpal niya. For more details, let's watch this. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihing wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga ekspertong sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Di ba? Supalpal, butata si Eden Santos mga kababayan. Ito kasing reporter ng Net25, pasaway talaga kasi gusto niyang gatungan ang gustong ipalabas or gustong mga question ng mga DDS. Gusto niyang ipasagot yun kay Attorney Claire mga kababayan. Yun tuloy, supalpal si Eden Santos. And also, ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan, itong sagot or itong paninira ni Sara Duterte kasi diba nagsabi na si PBBM na hindi makakaabot, hindi aabot ng Christmas, makukulong na itong mga corrupt na mga opisyal ng ating gobyerno mga kababayan. Itong sangkot ho ng flood control scam. Ito ang sinabi ni Sara Duterte. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Ano ba ang kanyang nagawa mga kababayan? Ano ba ang kanyang naitulong sa ating gobyerno? Diba wala? Puro lang siya lulinghayo mga kababayan, puro lang bakasyon doon sa ibang lugar, puro lang rally ito si Sara Duterte at puro lang siya paninira. Yun lang ang kanyang trabaho mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin niya na iaminin niya na meron siyang pagkukulang. Malaki daw ang pagkukulang mga kababayan. Diba? Kung siya ang magiging presidente, do you think kaya niyang hawakan ang gobyerno mga kababayan or kaya niyang hawakan ang Pilipinas? I don't think so. Kapag ito si Sara ay magiging presidente, mas lalong maubos yung pera ng bayan. Kasi ito ay, according ho na mga Gen Z, ano ang kanilang isinisigaw mga kababayan ng mga Gen Z? Let's watch this.
O, di ba magnanakaw si Sara kaya hindi siya pwedeng maging presidente, mga DDS. Gets na? Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan at saka pag-uusapan na natin yung isa sa gawang rally ng INC, JIL at saka KOGC at ng mga DDS bukas, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Robel Ferrer Official. Mayroon siyang 52 na mga comments. Nandyan rin si Sampaguita, mayroon siyang 29 na mga comments. Bika Marquez, mayroon siyang 29 na mga comments. Nandyan rin si Uzay Neti, mayroon siyang 17 na mga comments, and Ate Denks Vlog, mayroon siyang 12 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, shoutout natin ating mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Marcus Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Myrna Fernandez, Flaviana Abila, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Paz Galvez Alviar. Kasama rin natin si Sheila Alba, Florifigo Mapa, Eliza Ancheta from Como, Italy. Oscar Valdez. Nandyan rin si Rosario Stuche from Dubai, UAE. Hi to Monet Borromeo, Bibian De Vera, Noel Narcida, Barbara De Vela, Fideres. She's watching from Al Hamdania, Jeddah, Kizay. Nandyan rin si Armando Mejia, Annalyn Biden, Elmer Pinaranda, Renato Baliner, Ima Gonzalez, and hi to Sampaguita. Okay. So nga mga kababayan ko, alam niyo ba na nagrally na kanina itong sila si Celes mga kababayan? Pero nakakatawa. Bakit si Ivan? Kasi nilangaw ho. Iilan lang po sila doon na nagrally mga kababayan. Kasi nga diba, supposed to be, bukas pa yung schedule ng rally ng INC, ng COGIC at saka JIL. Pero inunahan na ng grupo ni Celes mga kababayan. Nilangaw ang rally ni Celes. For more details, let's watch this. Napakinggan sa buong mundo ang direktang pagpapahayag ni Ginoong Saldico at wala siyang ibang itinuro ang pinaka-mastermind sa pagnanakaw sa kapan ng bayan. Walang iba, Marcos Jr. Ngayon nagpapalusot itong asong ulol ni Marcos. Tinawag na ito na asong ulol ng mamamayan sapagkat pag may pera, tumatahol. Pag maraming pera, nangangagat at tumatahol. Itong si Aling Claire Marites Castro, AI daw, artificial. Oh, di ba? Ang dami mga kababayan, ang dami hong langaw. Nilangaw ang rally ni Celes. Nakakatawa talaga eh. Hindi na siya pinakinggan ng mga taong dumaan doon mga kababayan kasi alam ho ng taong bayan, mga sinungaling naman kasi. Ito mga DDS supporter, napaka-sinungaling. At saka yung mga tao na nakikita sa video ni Rizaldico, nagdududa sila doon. Very obvious naman kasi. Bakit? Tingnan natin ho yung timing mga kababayan. Diba? Anong sinasabi ho ng mga DDS? Ito kasi ang huling barahan nila. Itong si Rizaldico mga kababayan na kahit alam ng mga DDS na hindi totoo ang mga sinasabi ni Rizaldico, sinakyan nila. Kasi pumabor ito sa kanilang ipinaglalaban mga kababayan, ipinagsisigawan nila. Diba? Sinakyan nila ang sinabi ni Rizaldico. Kung titignan natin ang post ngayon ni Grico Bilica mga kababayan, sabi niya, biglang dadami ang sasama sa rally. O diba? Salamat Saldi! Kita-kits November 16 to 18, Luneta at EDSA, ikulong na ang lahat ng korap. O diba? Yun ang kanilang goal. Sakyan nila yung mga sinasabi ni Rizaldico kasi sumang-ayon sa kanilang gustong naratibo mga kababayan or gusto nilang ipinagsisigawan. O diba? Salamat Saldi! Nakakatawa talaga eh. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo itong sinasabi ko na audio clip mga kababayan, voice record. Itong video na to, i-forward sa atin ng ating viewer. Kinausap niya kasi ang kanyang kapitbahay na INC mga kababayan. Tinanong niya kung ano ang kanilang plano. Alam niyo ba na sinabi ng taga-INC na sila ay BBM supporter mga kababayan? Sila ay Marcos supporter. Sumunod lang sila sa gusto ng pamunuan. No choice daw sila mga kababayan. Pero sila ay BBM supporter. For more details, let's watch this. Hello, good PM Sir Ivan. Meron akong nakausap na member ng INC mismo dito sa barangay namin.
Ngayon, yung family niya, BBM, maka-BBM sila. Pero yun nga lang, ang problema, attend sila ng rally dahil required nga daw yung pag-attend sa rally. Lagi kami nag-uusap dun sa barangay pag nandun ako. Nagkukwentuhan kami ng mga taga dun kasi mostly taga-barangay namin, kat yung kapitan ngayon na malapit sa akin. BBM talaga din siya. Yun nga, aaten nga daw ng rally itong pamilya kahit hindi sila makasara. Requirements nga daw yun. Kaya alam natin na marami talagang BBM din na mga iglesia. Kahit yung mga pinsan ko, mga auntie ko. Pero itong sa tapat bahay namin, iglesia din tong pamilya. Pero yung iba tumiwalag na. Pero dati pa naman. May katungkulan kasi itong kapitbahay namin, tapat bahay lang namin. Sa iglesia, ngayon yung nanay lagi kong kausap. Nag-BBM naman talaga din sila. Nung kampanyahan. BBM talaga din sila kahit doon pa man. Ang problema nga, itong iglesia nga, nakikisali sa gulo. Kaya ayan, yung kahit paliwanagan ko, pinipilit na ganun-ganun nga daw. Na sabi ko mali yan si Marcoleta, pero talagang wala. Talagang syempre kakampi sila doon sa relihiyon nila at saka kay Marcoleta. Kaya demonyo talaga yung Marcoleta na yun. Actually, marami rin ba akong kakilala ng mga INC mga kababayan. Sila po'y mababait. Actually, tinanong ko rin po sila na sila ay sasama sa rally kasi no choice sila kasi yun daw ang utos ng kanilang pamunuan mga kababayan. Pero sila ay hindi makasara. Sila po ay BBM, supporter mga kababayan. So, ang mga kababayan natin na mga membro ng INC, hindi ho yan mga merong uk-uk ang pag-utak mga kababayan. Hindi ho. Yung iba lang na mga membro doon, yung mga medyo mga sikat-sikat mga kababayan na mga DDS supporter, yun lang ang mga merong uk-uk na pag-uutak. Pero karamihan sa mga member ng INC, mga matitino ho yan. Mga bababait sila mga kababayan. I can assure you, kasi yung kakilala namin dito, kapitbahay po namin dito mga kababayan na INC, mababait yan sila. Okay? So, siyempre, no choice sila kasi yan po ang utos ng kanilang pamunuan mga kababayan or sa simbahan. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko ba sa inyo itong debate ni Attorney Jesus Palces versus kay Sal Panelo. Talagang nilamon ho ng buo ni Attorney Palces si Sal Panelo mga kababayan. Napahiya on live. For more details, let's watch this. Doon muna tayo sa mga kriminal magpapasko. Yes. Ako syempre, as part ng taong bayan, I wish, I hope it would be true. Unlike Attorney Sal, I am more optimistic. Kasi narinig ko yung timeline ni Ombudsman. Ang sabi niya, expedited preliminary investigation tayo. Meaning, you will only be limited, yung accused or respondent, to filing one pleading, which is counter affidavit. And if you don't file it, deemed waived for resolution na. And narinig ko na yan, sinasek. Kasi may ICI investigation na at nandun na. At DOJ. Way before naging ombudsman, si Ombudsman Boying. So, sa utak niya, and hindi naman niya nilalabas lahat, pero ang alam ko, may pending na mga naka-PI. Hindi PI preliminary investigation. Na yung iba yata na show cause na or na subpoena to file a counter affidavit. Kanya lang yung iba mapapa-PI talaga pag walang mangyari. 7 days lang yun eh. Pag pinafile ka ng counter affidavit, you have to file it in 7 days. Generally, yun yung general rule. Pag nag-file ka, sabi ni Ombudsman, for resolution. So ako, optimistic ako na merong mga pwedeng makulong by Christmas or before Christmas because kung non-bailable yung kaso, pagka-issue ng kaso at ng warrant of arrest, nakakulong sila. And then, matatalo niya si President Duterte. No offense ulit sa ating mga ka-DDS kasi sabi ni Pangulo Duterte noon, nung bago siya manalo, kaya siya nanalo, nag-viral eh. Sabi ni Pangulong Duterte, very Gen Z yung atake niya noon. Ito na, ang huling Pasko nyo, mga kriminal. Tapos naka-glasses siya, yung parang boom, boom, boom. Na TikTok. Nangyari naman.
Oo, talaga. At talagang Nakulong si De Lima. Yan ang kaibahan. Mukhang hindi naman sa kulungan nagpasko, attorney. Sinong corrupt? Sa mga Napakulong? sa mga libingan. Sa libingan. Oo. Hindi nakulong si Enrile. Napalaya under Duterte. Hindi nakulong si Bong Revilla. Napalaya. Hindi nakulong Duterte yun, sa Jingo hukuman. Estrada. Yun ang sinasabi ko, na may problema ka sa proceedings kasi nga, korte. Iba ang takbo ng korte. Kaya sinasabi ko, mag-revolutionary government ka kung gusto mong makulong yan. Okay, You know why? Attorney Sal. Pag nag-declare sa revolutionary government, pwede niyang gawin. Suspendido But lang. outside of the Ngayon, barrel. pwede mo ngayon na ikulong muna, saka mo bigyan ng due Sino process. napakulong na corrupt? Ni Duterte. Ang dami. De Lima, napalaya, acquitted. Alam mo ba na maraming cabinet members na sinipa siya? Hindi nasipa. Hindi napakulong. Hindi napakulong. Oh, Hindi napakulong. Pero tinanggal, hindi kagaya Diego ngayon. Belica walang kinasuhan. Eric Yap nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap sinabi na ni Manny Pacquiao noon na rack netting involved, President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi pinapakailaman mo, district engineer ha, itong pinag-uusapan natin ngayon, nasabi na yan ni President Duterte. Alam mo, ang kagandahan kay Duterte, Sino napakulong? yung ano lang, may marinig lang na corrupt ka. Of corruption. Oo, tatanggalin ka kagad. Wala na, anong ebidensya? Wala na yan, matagal pa yan eh. Bago ka makulong. Tanggal ka na, ayaw ko na sa'yo dahil dapat wala akong marinig. Pero yung pananagutan, attorney, nawala na. Pero the fact that sinipa ka, napahiya ka sa palagay ko. Pero sana, trabaho na ng iba yon. Yung mga gusto mo mag-file, kung meron ka ebidensya, file mo. Pero Attorney Sal, ang pangako ni President, huling Pasko nyo na to. Mga kriminal, wala siyang napakulong. Except Laila de Lima. Trillanes, sinubukan niya. Mali din. Sabi ng Supreme Court, mali ang pag-cancel ng amnesty. Walang Hindi napakulong natin na alam, corrupt. yung mga ibang dinimanda ng DOJ, yung mga corrupt sa mga departamento, may maraming mga kaso. Walang high profile. Attorney Sal. Regardless, whether high profile yan o hindi, basta may pinakulong ka na involved sa corruption, ganun din kung yun. may mapakulong si Parang BBM. magnakaw ka ng 1 bilyon, nagnakaw ka ng piso, magnanakaw ka pa rin. 1 billion or 1 trillion. Nakaw pa din yun. Paano pag may napakulong si BBM? Dinatalo niya si Duterte. Kailan? Nasaan? Wala nga Paano nga pag may mapakulong? Wala pa nga. Kasi wala nga magbigay sa akin, sir. Wala siya magpapakulong before December. Sige natin yan. Wala. Pero, meron nang nakakulong ngayon sa Senado. Baka tayo ma-overrun by events. May makukulong kung may mangyari. Pag may regime change, maraming kulong. Anyways. Well, hindi papayag ang mga pinklawan sa regime change. Okay. Sa Blue Ribbon naman. Di ba? Napahiya si Sal Panelo, mga kababayan. Kasi totoo naman talaga ang sinabi ni Attorney Falses or Attorney Jesus Falses na sino yung mga corrupt na napakulong ni Digong. Diba wala, mga kababayan? Sinong mga sindikatong naipakulong ni Digong? Wala. At kapag merong naipakulong si PBBM before Christmas, talo talaga si Duterte, mga kababayan. Mapapahiya ang Duterte administration. Diba? Yun ang point ni Atty. Jesus Falses. Kaya napahiya itong si Sal Panelo. Nagpanik bigla si Sal Panelo. Kasi mukhang mapapahiya na dito ang kanyang poon na si Digong. Puro kasi daldal, mga kababayan. So ngayon, si PBBM na nagsabi, hindi makakaabot ng Christmas, meron ng mga kulong na mga corrupt or mga salot ng ating lipunan, mga kababayan. Okay? At syempre, kasama rin po natin, nandyan si Cristina Soriano from the Mom Saudi Arabia. Hi to Phil Macabato. Nandyan rin si Gensis Oy from Ubay, Bohol. Hi to Shirley Risman. Nandyan rin si Tony De Los Rias, Ashen, Josephine Gallego. Hi to Becca Marquez, Hardy Padrugani. Nandyan rin si Rita Mejia, Elizabeth Claro. Isyatat natin si Rolando Madarang, Marinel Bascos, Teodolfo Velasco, Best of Citizen. Nandyan rin si RN Emerson 2006. Hi to Barbara De Villa Fideres. Nandyan rin si Thomas Osilos, Gina G, Mela Fernando, Lito Bungalan, sa kasyatata sa Bungalan family na nandyan sa Kopang, Muntinlupa City. Okay. So mga kababayan ko, syempre ipapakita natin dito yung warning ng AFP dito sa nagbabalak na mag-distab o magkakaroon dito ng destabilization plot against sa ating gobyerno. For more details, let's watch this. Sa nalalapit na rally ng mga bobong DDS, huwag tayong magpapalinlang. Binayaran sila ng mga magnanakaw na politiko, mga takot maimbestigan sa mga kaso ng korupsyon. Dahil kapag napabagsak nila ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na silang kaso. Wala nang hustisya at balik na ulit sa bulsa nila
ang pera ng bayan. Kaya tandaan ninyo, mga kababayan, ang tunay na laban ngayon ay laban sa korupsyon, hindi laban sa gobyerno. Habang papalapit ang rally sa November 16, 17 at 18, lumalabas ang mga ulat na may malalaking politiko sa likod nito. Mga personalidad na iniimbestigahan sa kaso ng korupsyon. Pero habang may ilan na gustong pabagsakin ang gobyerno, nandyan si General Romeo Brawner, ang Chief of Staff ng AFP, matatag, tapat at handang ipagtanggol ang bansa laban sa mga gustong magasik ng kaguluhan. Ayon sa mga ulat, ang nalalapit na rally ay sinasabing pinopondohan ng ilang politikong may mga pending na issue ng korupsyon, kabilang na ang dating kaalyado ng nakaraan administrasyon. Ang motibo, simple lang. Kung bumagsak ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hihinto ang investigasyon laban sa kanila. Pero hindi ganon kadali. Sa gitna ng mga haka-haka ng kudeta at withdrawal of support, mariin sinasabi ni General Brawner, the Armed Forces of the Philippines remains loyal to the Constitution, to the chain of command, and to the Filipino people. Dagdag pa niya, galit din ang mga sundalo sa korupsyon, pero hindi kailanman lalabag sa batas. Sabi nga nila, tao lang kami, nasasaktan din kami sa mga pangyayari at mga anomalya, pero ang laban namin ay sa korupsyon, hindi laban sa bayan. Habang ang ilang politiko ay nagtatangkang gamitin ang galit ng bayan para sa pansariling kapakanan, may mga lider na naninindigan para sa kaayusan, katotohanan at konstitusyon. Isa na dyan si General Romeo Brawner, ang mukha ng disiplina at katapatan ng sandatahan lakas ng Pilipinas. Kaya sa mga gustong magpabagsak ng gobyerno sa pamamagitan ng intriga at pera, tandaan nyo ito, may mga AFP na handang ipagtanggol ang bayan at may Pilipinong gising na sa mga ginagawang panlilinlang. Kaya't itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo military punta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. At ginawa po namin ito. So for this November 16, 17, and 18, ang AFP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police so that papanatili natin kapayapaan at peace and order. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Miggy Boom, Josephine Torres, Luisito Niedo, nandyan rin si Renz Dulens, Robin Basinga Salindong, Elmer Pinaranda, nandyan rin si Alicia Lig, Larry Pokento, and Hacho Jeco, Jerry Cabreros. Okay. So mga kababayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan ngayong araw. Ipagkaloob ninyo po ang kapayapaan, lakas at kaliwanagan ng isip sa bawat Pilipino, lalo na sa mga nahaharap sa pagsubok at panganib. Hipuin ninyo po ang aming mga puso upang manatiling matatag, mahinahon at puno ng pag-asa. Idinadalangin din namin ang patuloy na proteksyon para sa aming mga kababayan saan mang dako sila naroroon. At higit sa lahat, para kay President BBM, naway gabayan ninyo siya sa bawat desisyon. Palibutan ninyo ng katapatan at karunungan ang mga taong kasama niya. At ilayunin ninyo siya sa anumang kapahamakan o masamang balak ng sinuman. Bigyan ninyo siya ng lakas ng loob, malinaw na direksyon at pusong handang maglingkod para sa ikabubuti ng bayan.
Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand, your truth be shown. Lord, protect our president, give him strength, make him steadfast. Guide his voice in truth and light, lead him on through day and night. Lord, protect our president, keep him faithful till the end. Let his life declare your way, in his service be displayed. When trials surround him, make him stand tall.